first stop ang Yelyu Geo Park. Ito yung pila dun sa Queen's Head. Para siyang ice cream na sa loob ng lumpia. Ate Francis. Hindi kita yan. Dito na kami sa last location ng tour, ang Jufen. Sumilong muna kami kasi sobrang lakas na ng ulan. Hi everyone! Good morning! Maaga kaming lumabas ngayon. Maaga na para sa amin to. Pero 10:30 AM na kasi meron kaming tour. Mag-North Coast tour kami. Linok namin to sa Klook and maraming tour ng North Coast tour. Pero yung iba is Taipei Main Station, yung meet-up point. Tapos maaga yung oras. So, buti nakita namin tong specific na tour na to na dito lang sa Ximen area. Kasi dito kami nag-stay. Para hindi na kami bubiyahe ng Taipei Main, di ba? Tsaka hindi masyadong maaga yung tour. Kasi yung iba, 7 AM, ganyan. So, at least, eto, nakita namin. Ilalagay ko yung link sa description box or sa comment section in case na interested din kayo sa ganitong tour. Kasama din pala namin dito sila Tito Devin and Tita Ha para sabay-sabay kami since plano din naman nila pumunta dun sa North Coast Tour. Meron na kami nakitang nagkukumpulan dito. Tapos parang may group leader, ganyan. Tapos nag-approach kami kung yun na ba yun. Tapos pinapakita lang nila yung list. Tapos hanapin mo yung name mo doon. Kapag meron kang name doon, may naka-assign ng number. So, binigyan kami nito. Ayan, number 13. So, 5 kami na nakalagay na pangalan doon. So, tigi-tigisa kami ng sticker. Hi! Nakasakay na kami sa bus. Medyo late umalis kasi 11:24 na. Dapat 11:16 yung schedule ng departure. Tapos katabi ko dito si Gray Gray. Ayan sila. Tita Devin, Tita Hab, and si Daddy nandun. Experience during today, okay? But before that, I have some very important reminder I want to sharing with you. For sure to have we can have. Hi! Nandito na kami sa first stop, ang Yelyu Geo Park. Yung entrance ticket dito, hindi pa siya kasama sa tour. So, kailangan nyo bumili separately. Kung wala pa kayong ticket, pwede kayo mag-walk-in dito. Pero kami, meron na kaming online booking sa Klook. So, mas mabilis na lang kesa kung pipila pa dito. Pero nag-offer naman yung tour guide na siya na yung bibili ng ticket para sa mga walang pang ticket. Tapos pagbaba pala namin ng bus, ayan, biglang umulan. Kasi meron kaming dalang payong. Gray Gray! Nakapasok na kami and from here, free time na. Tapos babalik na lang sa bus by 1:20 PM. Kailangan before 1:20 PM, nakabalik na sa bus. Tapos ayun, pinresent lang namin yung QR code. Tapos pinapasok na, dire-diretso na. And pagpasok, naglalakad pa kami ngayon papunta doon sa pinaka park talaga. Mga zone daw, may zone 1, zone 2, zone 3. And ang most popular daw is zone 1 and zone 2 kasi nandun yung Queen's Head na rock formation. Yung Queen's Head daw kasi panipis siya ng panipis, yung leeg na part. Panipis ng panipis ng 2 cm every year. So, may possibility na talagang lumipis siya, maputol na. So, mawala na yung Queen's Head na rock formation. Kaya, as much as possible, mag-picture na daw doon hanggat meron pa. Ayan, may nakikita na tayong mga rock formation. Tapos, etong way is dire-diretso pa naman. I mean, hindi siya yung lubak-lubak. Yung hindi kayo dadaan mismo sa mga rock formation na yan kasi bawal din o no crossing. So, merong pathway dito. Tapos, ayan, sa gilid, may dagat. Ito yung pila doon sa Queen's Head. Nandoon sa dulo, sa taas. So, mahaba yung pila kasi yan yung sikat nga na pinupuntahan dito. Itong mga to, yan, bato-bato na yan. Bato, lupa.
Tapos, yun nga, nakaiba lang yung mga bato. Kasi naano din yan ng hangin, naiba yung shape, yung formation dahil sa hangin, sa ulan-ulan. Ayun lang talaga, mauubos yung oras nyo sa pila dito sa Queen's Head. Kasi walang time limit yung picture. So, per group, kunwari naka-group sila. Isa-isa pa yan, may solo-solo picture pa, may group picture, may mga video pa. So, hindi mo rin naman masisita kasi wala namang rules kung kung ilang minutes lang maximum per group, di ba? So, tiyaga lang talaga sa paghihintay. And, kailangan nyo lang din talaga i-consider yon kapag naka-group tour kayo kasi merong call time. So, ubos na agad yung oras sa pila dito kapag maraming tao. Hindi na kami makakapag picture-picture sa iba kasi medyo malayo pa rin yung lalakarin pabalik. Pagka-exit, dito sa right side, may hilera ng mga tindahan. May mga pagkain na pwedeng pampasalubong. May mga souvenir items, ref magnet, keychain. Dito na kami sa second location, ang Shifen Old Street. So, depende daw sa amin kung uunahin namin yung lantern or yung pagkain. Kasi may option para mag-order ng pagkain through the tour guide kasi in-order na yun in advance. Yun yung mga kilalang pagkain dito, yung peanut ice cream roll, tsaka may isa chicken wings na may rice daw, ganyan. So, nag-order na kami sa kanya in advance. Pwede namang hindi, optional naman. Sila, Tito Deben and Tita Hab, hindi na sila nag-order. Hanap na lang daw sila ng ibang food nila. Tapos, kami, ang uunahin din namin is yung lantern. So, after namin mag-lantern, saka na lang kami kakain. So, pwede rin naman na kumain muna kayo, tapos next nyo yung lantern. So, binaba lang kami ng bus sa sidewalk kasi puno ata yung parking. Tapos, lakad na lang dito. Lakad tayo ng konti, papunta doon sa mismong store ata na bibilhan ng lantern. Pagkakalam ko, meron ding lantern na pwede nyo nang mabili in advance sa Klook. Pero, hindi kasi namin sure kung saan yung store na yon. Baka mamaya pagdating dito magkalituhan kami kung saan yung store na yon since naka-group tour nga kami. So kami, nag-order na lang kami in advance. Pwede rin naman mag-order dito kay tour guide. Sila na yung nag-order in advance para hindi na kayo maghahanap dito or maghihintay ng matagal. Para pagdating doon, ready na yung lantern. Meron kami until 3:10 p.m. dito sa area. Free time na namin to. Tapos, may sinabi na meeting point. Yung entrance dun banda, yun yung meeting point. Hindi sa bus. Kasi kanina sa bus. Ngayon, doon ang meeting point. So, before 3:10 p.m., dapat nandun na. Or else, may iwan ng bus. Actually, meron kami ka-group tour na kanina, naiwan sila ng bus. Hindi sila nakasakay dun sa ano. Kasi parang, sabi nga, niremind na kami na kailangan on time tayo since naka-group. Tapos, marami tayo, may hinahabol na oras. So, by 1:20, naghintay pa nga, may grace period pa nga sila ng 3 minutes, 4 minutes. Pero wala. So, umalis na yung bus. Naiwan na sila. Dito na kami sa loob ng store and naka-ready na daw yung mga lantern according sa number. So, hanapin na rin number. Tayo ay number 13. Asan yung number 13? Ray, hi! Asan tayo? Ano yung red? Ano yun? Yellow na ba yung happy? Ano yung yellow? Money. Oh. So, tapos na kami magsulat. Ito yung pink namin, happiness, more on travels ang nilagay namin. And then si Gray nagpalagay siya ng washing machine for Gray. Gusto daw niya ng front load washing machine kasi happy siya kapag may washing machine.
기사님. Ito yung store, Geely Lantern. So, dyan kami nagsulat sa loob. Ito yung rates nila. 250 yung 4 color Sky Lantern. 350 yung 8. Tapos, meron din silang environmental friendly na version and merong giant sky lantern. Ito ata yung pinaano sa amin nung tour guide namin. Tapos meron niyang mga meaning yung bawat color So depende na sa inyo. Bawal daw ata yung customize. So nakaano na dyan kung anong colors yung pipiliin nyo. So tapos na kami doon sa pagpapalipad ng lantern. Mabilis ang ano lang, real quick lang. So, mas matagal pa yung pagsusulat. Kailangan, alam nyo na kung anong isusulat nyo doon para mas mabilis pa kayo. Kasi, kung doon pa lang kayo mag-iisip kung ano isusulat, baka matagalan kayo since 4 yon. Tapos, baka mamaya may makalimutan pa kayo na gusto nyong i-wish. So, para sure, habang nasa biyahe pa lang, lagay nyo na sa notes app nyo kung ano yung mga isusulat nyo para pagdating doon, ready na, mabilis na lang. 2 sides lang muna yung nakalabas doon. So, kung tapos na kayo sa 2 sides magsulat, sabihan nyo lang yung mga staff doon na nag-a-assist para ilipat nila, para masulatan nyo rin yung 2 sides. And then, kapag okay na, labas lang kayo, marami na mga nag-a-assist doon, ng mga photographers, na magsisindi ng lantern, mag-a-assist sa inyo, maghawak ng lantern, magpi-picture, magbi-video. And chinek ko yung mga photos, videos, mukhang okay naman, goods naman. Pero kung gusto nyo na talagang sure, mag-ready na lang kayo na naka-tripod, pwede namang mag-tripod, or pa-video kayo sa mga kasama nyo, para sure na meron kayong magandang kuha. Kung halimbawa may mga trust issues kayo katulad namin. Pero sabi naman ng tour guide namin is mapagkakatiwalaan naman yung mga photographer doon sa store na yon. Kasi parang bawat store ata, iba-iba rin yung mga nagpi-picture, nagpi-video. So ngayon, pabalik na kami, hinahanap namin kung saan yung store, kung saan namin kukunin yung chicken and ice cream. Hindi namin maalala kung ano yung pangalan ng store, binanggit daw, sabi ni Daddy binanggit yung pangalan ng tour guide. Pero kinontak ko na rin yung tour guide if ever, para alam kung saan siya hahanapin. So nakuha na namin yung in-order namin. Doon lang din pala siya sa lantern shop. So bumalik pa kami. And nagmamadali kami kasi nga may call time. Tapos umuulan pa, lakas na ulan, biglang lakas. So ito yung chicken, may rice daw to sa loob. Tapos yung ice cream, sabi, Gray, ito yung ice cream. Ayan, para siyang lumpia, peanut ice cream roll, ganon. So let's try. Parang wala makain sa loob. Pero sabi niya may kain, di ba kanina na Netflix? Patingin mga brother. Parang chicken na nihaw. Yan. Tingnan natin kung merong kanin sa loob. Ayun nga. Malagkit na kanin. Sticky rice sa loob. Hindi ko lang maalala kung magkano. Pero sabi ko, sa bus ko nababayaran. Yung pa itong mga ganito, hindi pa nakukuha. Try naman natin yung peanut ice cream roll. Ulamid. Parang may strawberry sa loob. Meron talaga. Strawberry. Meron. Parang siyang ice cream na sa loob ng lumpia. Tapos may mga crunchy. Yun yung peanut ata. Ito bili pa kami sa sakit. Harap. Ano ba dito? Medyo kakaiba lang siya kasi nga may lumpia wrapper. Hindi mo pa ito yung lumpia kasi ganyan talaga. Pero sarap. Siguro kasi ang nagpasarap yung peanut flavor. Andito na kami sa next location, yung Shifen Waterfalls. Mabilis lang, parang wala pa nga at ng 5 minutes. Nag-bus kami. Tapos baba na agad dito. Binaba kami ng bus. Tapos, may option daw kayo kung gusto niyo pang pumunta dun sa suspension bridge. Pero since maulan nga, possible na madulas.
Tapos kung takot kayo sa heights, consider nyo din kasi mataas yung bridge. Ito na yung suspension bridge. Umaalog tong bridge ha, pero nagaganyan-ganyan lang naman dahil sa mga tao kasi nga suspension bridge siya. Pero hindi naman siya yung tipong, hoy, ano mo? Pero hindi naman siya yung hanging bridge level na bridge. So carry naman yung lakaran. Yung Yelyu at Schuppen Old Street, carry pa stroller kasi patag pa yung daan. Although medyo may rough, ganyan. Pero dire-diretso carry ilaban yung stroller. Pero dito sa waterfalls na part, hindi na kasi may paakyat baba na. So wala ring way na rampa, ganyan, para sa mga strollers. So kung may kasama kayong kids, palakarin nyo na yung kids or kargahin nyo na yung bata kasi mahirap. Bakit? Si ate, Ate Francis. Francis mo, princess. Francis? Grabe, ang ganda nung falls. Tapos, mas maganda daw ngayon kasi strong yung current dahil maulan. Hindi kita, yan. Medyo nakakapagod yung akyat baba dito sa Schiffen Waterfalls. Tapos, ang pinaka pupuntahan lang naman is yung waterfall mismo, tsaka yung suspension bridge. Tapos, ang dami ring tao, hindi ka rin picture ng solo-solo na maayos. So, hindi ko alam kung meron bang season na walang tao dito or dahil ba peak season lang kaya maraming tao ngayon. Considering na Monday, actually kaya nga namin binook ng Monday, sabi namin makawalan tao ng Monday. Pero ang dami pa rin tao. Hindi lang kami yung group tour na nagtutour ngayon. Baka nga dahil peak season. Pero mas gugustuhin ko na tong ganito na malamig yung weather, maulan, kaysa sa mainit. Kasi imagine, magtutour ka, akit baba, tapos nagmamadali, may hinahabol na oras, tapos mainit. Parang nga naglalakad nga kanina, binaalala ko yung kami, Onomichi, Japan. Kasi taas baba yun. Tapos ang init. So parang ako, mas okay na ako sa ganitong weather kaysa sa mainit. Dito na kami sa last location ng tour, ang Schuppen. And pagbaba ng bus, ang lamig. Mas malamig na dito. As in, humahangin. Kaya mas lumalamig. Babalik na tayo dun. Sinusundan lang namin yung tour guide namin papunta doon sa meeting place and sa may entrance. Lumampas kasi kami since baka bawal magbaba dito or walang maparkingan. Kaya doon kami sa unahan binaba. Ayun dapat yung meet up point namin. Pero dito na lang siguro kasi dito nag-stop yung tour guide namin eh. Dito daw yung entrance sa may kanto ng 7-Eleven. Ayan yung street. Ang dami lang talagang tao. Puro kainan na dito. As in, hilera na siya ng mga kainan. Yung guide namin, meron siyang mga nire-recommend. May binigay siyang mapa eh, pinapicturan sa amin. Yun yung mga ire-recommend niyang mga kainan. Pero syempre, depende naman sa inyo kung anong gusto niyong kainan. Hindi na namin alam kung saan yung way. Tapos, may intersection dito na grabe, siksikan. Hindi gumagalaw, ganun. So, inisip tayo baka dito na banda. Hindi lang namin ma-figure out
kung saan bandang kasi walang mga signage. Tapos, hindi namin alam kung ano yung exactly na ipipin. Pero based dun sa map na binigay sa amin ng tour guide, sa may Amay Tea House, yung may photo spot. So, yun yung pinipin namin ngayon. Hindi, suot mo yung hoodie mo, umuulan. Nakababa na kami dito sa may pinakababa. Tapos sumilong muna kami kasi sobrang lakas na ng ulan. Tapos, na-realize namin, parang wala talaga siyang designated ng photo spot. Makita mo yung buo. Kasi, according to sa mga pictures na nakita namin online, parang nandoon lang siya sa may gitna ng hagdan. Tapos, along the way, may part na wala nang mga taong bumababa. So, hindi tayo, baka nandun lang yon. Kasi dun lang yung maraming tao. Dito, biglang lumuwag na. So, papahintuin lang namin ng konti yung ulan. Hanggang sa humina lang ng konti. Tapos, akyat kami ulit. Isa pa? 0.5. Video na to. Okay na. Ito na yung pinaka parang picturean area niya dito sa kaliwa para makita yung view doon. Pero sobrang daming tao dito. As in. Ayan. Ang daming tao doon sa paligid. Doon sa railing, para ang background niya is etong side na to. Pero baba lang kayo dyan, merong isang area dito. Kita na rin yun dito sa gilid. So pwede na kayo magpicture dyan. Kesa dito na hindi na kayo makakasiksik dito. Sobrang daming tao. Puro stairs dito So pababa, paakyat, stairs. So nakapagod siya. Papabalik-balik kayo. Kaya busin nyo na lahat ng mga pictures nyo doon para goods na kayo. Pag nakita nyo tong sign na yan, ayan, kanan lang kayo dyan, tapos dire-diretso na yan doon sa hagdan na pababa. Pabalik na kami, hahanap na kami ng kainan. May nakita kaming kainan doon na braised pork. Yun din yung isa sa mga na-recommend ng tour guide namin. And ingat lang kapag maulan, kapag pababa, kasi madulas. Ito yung order ni Daddy, braised pork, rice, toppings, basta ganyan, braised pork. Yan lang in order namin. Tapos, assorted na soup meatballs. Let's eat! Anong oras sabi babalik doon? 7? 6 pa lang. So, nakabalik na kami sa bus and yung way papunta dito sa taas sa bus. Parang sinalubong na lang naman kami ng bus. Siguro malayo yung parkingan. And pabalik, sobrang lamig. Ang lakas kasi ng hangin. Tapos siguro dahil nga umulan, kaya mas lalong lumamig. So, naka-jacket lang ako, diba? Wala akong thermal clothing, wala akong heat tech. So, kaya naman yung lamig. Pero siguro kung matagal ako doon sa labas, so hindi ko kayanin yung lamig. Saglit lang naman, tapos naglalakad naman punta dito. So, carry. Pero kung halimbawa lalabas pa kami mamaya, hindi ko alam kung lalabas pa kami mamaya. Pero baka mag-heat tech na ako sa loob sa pangpato sa ibabaw. Kasi ang lamig na. Or hindi ko sure kung sa, tinanap sa ilang. Hindi ko sure kasi kung sa Ximen Ding, kung malamig din ba. So, let's see mamaya. Balik na pala kami dito sa Ximending area and ang lamig din dito. Hindi ko pa na-check yung weather kung ilang degrees, pero parang same lang din dun kanina sa North Coast tour namin, malamig, mahangin, and umuulan din ngayon dito. Pero hindi naman sobrang ulan, parang drizzle, ambon lang. So, yung ibang tao hindi naman nakapayong, may mga ibang nakapayong. Tapos, ganitong lamig yung last year na na-experience namin. Ganito yung expectation namin ng lamig this year. Pero siguro late lang dumating. Kasi kami last year, nung pagdating namin, same dates lang kami last year. Pagdating namin, hindi naman siya sobrang lamig din. Parang Tagaytay weather, aircon feels. Pero nung pangatlong araw, dun yung lumamig talaga.
na kailangan na namin mag-puffer jacket. So ngayon siguro, ngayon para mga 3 days after, saka namin na-feel ngayon. So pabalik kami ngayon sa hotel, kukunin lang namin yung stroller ni Gray Gray kasi mag-iikot-ikot pa kami dito sa Ximending. And ano ba, mag-food trip. Tapos mag-ano na ako, magsusot ako ng heat tech dito sa taas. So, nakabalik na kami dito sa hotel. And in fairness, kinaya naman ni Gray Gray ang North Coast Tour. Pero, ang tingin namin na key talaga doon is kasama ang tito at tita. Kasi may mga kalaro siya, kakwentuhan. Pag sa amin kasi, feeling namin maboboard siya, magmumudi lang siya, ganyan. And yun talaga yung reason namin kung bakit last year, hindi kami nag-North Coast Tour. Kasi 'di ba kapag North Coast Tour, ay kapag naka-tour kayo, naka-bus, tapos nandun lang kayo sa bus, bababa lang kapag nandun na sa lugar. Tapos hindi naman super kid-friendly talaga yung North Coast Tour, yung hindi niya pa ma-appreciate sa age niya. So, kaya hindi kami nag-North Coast Tour last year. Pero this time, kinonsider namin yung North Coast Tour kasi kami ni dati gusto namin mapuntahan. Pero nga, si Gray Gray yung iniisip namin. And since kasama namin ang tito at tita, so naisip namin, why not i-push natin ang North Coast Tour kasi alam namin na kapag may kasama tito at tita, mag-e-enjoy si Gray Gray kahit saang lugar pa yan. Medyo pricey nga lang talaga kapag naka-tour, pero convenient naman siya dahil naka-bus na kayo. Hindi nyo na kailangan isipin kung paano pumunta doon. Kasi malayo siya. Tapos, kailangan nyo din i-consider yung yung waiting time, interval time ng dating ng mga bus, train. So, parang mas tatagal yung biyahe dahil sa ganon. Unlike sa tour, point to point na yung mga bus. Ang nakikita ko lang na downside naman is mabilisan, fast-paced yung tour. Example, dun sa Yellow Geo Park. Yung Queen's Head pa lang, na ang haba ng pila, doon na kami tumagal. So, yun lang talaga yung nagawa namin. Nagpa-picture sa Queen's Head. Every location may meeting time. Tapos, saglit lang yung allotted na oras. Parang wala pa nga 1 hour every location yung naka-allot na binibigay sa amin. Tapos, walang kasamang pagkain ha. I mean, yung time to eat, wala. So, kung halimbawang 30 minutes lang yung binigay sa inyo sa isang location, picture taking na yon, video, pag ikot-ikot, kasama na yung pagkain doon. So, bahala na kayo kung paano nyo isisingit yung pagkain. So, ang ginawa namin doon sa second location, doon sa Lantern, nag-offer yung tour guide na kung sinong gusto mag-order ng food, i-order niya in advance para pagdating doon, ready na. I think ito pa lang yung unang beses na nag-avail kami ng ganitong tour, yung as in, nakabus, may guide. Tama no? Parang hindi pa naman tayo nag-avail ng mga Siguro kung hindi namin kasama yung kapatid ko, baka hindi pa rin talaga namin i-consider itong North Coast Tour kasi nga, hindi siya super kid-friendly. Kumbaga, hindi pa ma-appreciate ni Gray Gray, hindi siya mag-e-enjoy doon, parang magiging moody lang siya the whole day. Pero kinaya naman ni Gray Gray yung buong araw na tour. May, nakatulog lang siya sa bus nung from Shifen Waterfall, papunta doon sa Jufen. Nakatulog siya ng saglit. Tapos, nagising lang siya. Ginising lang namin siya nung bababa na. Pero kinaya naman niya, sa tour bus namin, siya lang yung bata. Pero sa ibang mga group tour, may mga nakikita naman kaming mga bata. May mga baby pa nga na mas bata pa kay Gray Gray. So, ayun lang naman. Lalabas pa kami ulit. Pupunta kami sa Ximending. Mag-iikot-ikot pa kami doon. And, titingin kami doon sa GU. Kasi may GU na sa Uniqlo, sa mismong Uniqlo. I think, bago lang yon kasi parang dati wala namang GU dito. Or hindi ako sure pero parang sa pagkakaalala namin, Uniqlo lang siya dati. Ngayon, meron ng GU. So, tingin tayo doon mamaya. Dito kami ngayon sa Molly Shop. Mapipin nyo to sa Google Maps. Tapos, nagbebenta sila ng mga pabango, skincare. May mga makeup nga din. Hindi ko na na-videohan yung mga makeup. Tapos, meron silang mga minis. Dito sa bungad, ayan, may mga mini sila. So, kung ayaw nyo munang mag-splurge sa pabango, yan, pwede yung mga mini yung itry nyo. Meron din dito. Meron din silang mga ganitong maliliit para mas mura. 39.
and up. Iba-iba rin yung size eh. Depende siguro sa brand. So, para matry nyo muna. Tinanong ko yung sa price nila kasi merong dalawang price. So, ito yung regular price. Tapos, itong VIP daw kapag member ka. So, mas mura siya. Pero hindi lahat may ganon. Kasi example ito, wala siyang VIP price. Regular price lang siya. Ito yung ibang mga pabango nila. Yung iba kasi hindi ako familiar sa mga brand. Ito Jimmy Choo. Ito MCM. Lagi ko itong nakikita. Meron pa dito. Ito hindi ko na to alam. Meron din naman silang mga skincare. Ayan. Although hindi rin ako familiar sa mga brands ng skincare na nandito. Ito pa yung iba. Ayan pa, meron silang Chanel. Dito sa baba, ayan, hindi na ako familiar dito. Ito, iba pa nilang price. Meron silang mga meron silang mga tester. So, pwede mong maamoy. And even ito, mga bottle na tester. So, pwede mong matry. Binubudol ako ni ate dito. Ang bango. Pinamoy niya sa akin. Ang bango nga naman. Uy, 180 lang. Kaso kasi hindi ko alam kung ano yung brand na to. In fairness, ang bango niya. Pinatry niya sa akin. Ano lang siya, fresh lang yung amoy niya. Ayoko kasi nung mga matatapang na amoy. Parang fresh lang. And 1880 lang siya. 100 ml ata to. Ito, may mga YSL sila dito. Ito naman, Chloe. Tama ba, Chloe? Ito, mga Burberry. Ito, isa pang pabango ko to. Pero hindi ko to dito nabili. Sa Hong Kong ko nabili. Ang bango din ito. 3,490 yung 90 ml. Bango to. Ayan. Itong mga ganito gusto ko rin sanang itry. Kaso kasi, hindi ko mga ubos to. Although paubos na yung ganyan ko. Ito mga Marc Jacobs, mababango din. Ito meron silang ganito perfect. Pero yung perfect ko is pink. Pink siya na ganito. Hindi ko alam kung anong difference nila. Perfect din yun eh. Pero pink yung style niya. Itong mga Narciso, mabango din. Itong mga Narciso. Di ako marunong mag-describe ng mga scent. Basta kung ano yung mabango sa akin, ayun lang yung mabango. Basta more on ako, sweet, fresh. Ayoko ng mga madam na tapang ng amoy. Ito naman yung mga Coach. Ayan. Mga mga pang men. Meron ding mga pang men pala na pabango Ayan. Coach. Meron din ditong Explorer. At pupunta sana kami sa GU nga, di ba namagit ko kanina. Kaso pag check namin sa maps, until 10:30 PM lang sila. So, hindi na kami abot. Itong Molly kasi hanggang 11 ata, 11:30. So, bukas na lang kami pupunta dun sa GU. So, ikot-ikot lang kami dito sa Ximending. Si Grey marami pang energy kasi nakapag-power nap siya kanina sa bus eh. Balak sana namin, matulog na siya ng maaga. Kasi nga whole day yung tour. Feeling namin hindi siya makakatulog. Pero nakapag-power nap siya dun sa bus. So, marami pa siyang energy. So, ikot-ikot lang kami dito sa Ximending. Ang dami pa rin namang mga bukas, no? May mga ibang shop na hanggang madaling araw. Pero syempre hindi lahat. May mga maaga din magsara. Tingin-tingin lang tayo dito. Ano pang pwedeng makita.